Hello Gemini, 2024 Yearly Kapalaran Horoscope, Tarot Reading. Ayan. Bagong lahat, live na live rin po pala tayo ngayon sa ating YT. Meron tayong ilang viewers na gising pa kahit paano, pero ilalaban na po natin ito ngayong araw, ang inyong reading for 2024 Gemini. Kuha tayo ng ilang messages. Ano nga bang parating o ganap? Mensaheng gabay lamang po. Okay? You can share this with your Gemini friends and family. Kung meron din kayong kilala, maaaring ito ay yung mga kaibigan, jowa, shota, or ilang taong malapit sa inyong mga puso na Gemini rin at mahilig makinig sa kanilang mga horoscope bilang kanilang guidance messages for this coming 2024. Feel free guys to share this video para sa kanilang gabay this new year. Okay? So, one zodiac, ayan, bilang live na live, nagbabakel ang moonshot. One zodiac sign at a time lamang po tayo. So, for now, Gemini ang ating kakaharapin. At ito na nga, magsisimula na po tayo. Okay, lagay ko muna po itong ilang deck of cards na ating gagamitin sa inyong reading today sa gilid. Okay. Parang, ito pa yun. Sandali, parang hindi ata, parang nag-struggle si Moonchild doon Pero ito na yung nailagay ko, meaning ito na yun. Isama natin tong angel answers. Kasi sumasagot ako na kanina ng ilang katanungan, iba yung nailagay ko ditong deck. But anyway, sige, dito muna tayo sa tarot. Tarot reading, Gemini 2024. Anong maiwan natin para sa mga taong ito na maaaring makapakinig ng Gemini? Gemini 2024. Anong maiwan natin para sa kanila ngayong taon? Mensaheng gabi lamang po para sa mga Gemini. Message. Gemini 2024. Gemini 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Gemini. Ayan. Okay. Bilang dalawang deck yung narito, gusto ko agad din kumuha dito sa isang deck. Maybe meant to be na andito siya nakaporma rin. Okay. Gemini 2024, message natin. Gemini. Okay. So, mag-spread lang po tayo ng ilan. Sa live natin, hindi nakikita yung kasi naka-struggle guys. Yung ating camera po ay narito rin. But anyway, i-upload rin po natin ito. The King of Pentacles, Nine of Pentacles reverse, the Nine of Wands ay narito. The Two of Pentacles, the Hierophant, the Hangman, and the Seven of Wands reverse. Okay. Okay. Gemini. So, bago ang lahat, nais ko muna pong i-share sa inyo, Gemini, yung ilang bagay-bagay when it comes to astrology. May ilang ganap ngayon, astrologically. Kasi sa true lang guys, isa kayo sa pinaka-aangat na lucky sign. Ready na ba kayo dito sa ganitong balita? Lucky sign or yung matatawag na swerte. Especially on the second half of 2024. Kasi po, itong si Planet Jupiter, siya yung tinatawag na giver of gifts and luck, or the planet of expansion, ay nasa inyong sign. It will enter your sign this year. At dito, may iwan nating well, astrologically speaking lamang po, nasa inyo ang alas ngayong bagong taon. But first, reminder muna tayo guys, eto agad-agad, na ang tanging may iwan lamang po ng ilang mensahe na ito, na iniiwan ni Moonchild based in astrology, or mula dito sa ilang baraha na aangat ngayon, or umaangat ngayon para sa inyo,
ay yung maaring kondisyon sa inyong kakaharapin or ngayon pa lang kinakaharap na ng ilan. Pero yung pinaka-outcome, guys, every time, yung pinaka-resulta at the end of the day, ay wala po sa mga barahang ito. Sa huli, everything's still up to you. So, syempre pa, sasabayan itong ilang magagandang takbo or ilang planetary transits in astrology, especially kasi walang imposible para sa inyo rin ngayong 2024. Okay? So, dito. Okay. Andito ang 9 of Wands. 9 of Wands. 9 of Swords. Rather. Yan. Ano daw yun mo siya? Bilang live na live tayo, walang edit-edit ito. Diretsahan. 9 of Swords. The 9 and 9. 9 of Pentacles is in reverse. Why I'm getting a message na ngayong 2024, Gemini, ito rin yung panahon. This is a time of healing. Healing and growth para rin sa inyo. Para bang, well, speaking of healing, at pagpapahilom, bilang may nagkomento dito sa aking Facebook, anyway, speaking of healing, pagpapahilom or pagpapagaling, it could be about your physical or mental or even spiritual. The Hierophant ay narito. Hindi po isang medical expert or professional advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero ito yung best year, 2024, to look out after yourself. Or look out for yourself. Gemini. Kasi nga, yung word ng healing, maring dumaan kayo sa ilang prosesong ito. Sa inyong sarili-sariling paraan. Okay? Kung paano kayo higit na mag-i-improve physically, again, mentally, or even spiritually. To have that healthy relationship with yourself or inner self. Mapa outside man ito na appearance or again, inner self. Gemini. Best year, the Hangman ay narito, 7 of Wands, both are in reverse. Nakakuha tayo ng ilang reversal cards, pero hindi ibig sabihin naman ito ay hindi okay. Pero this is the best year then to slow down. Especially on the first half of 2024 astrologically. Kasi nga parang mag-i-ready kayo ng universe. Kasi the second half of 2024, maaring doon kayo higit na mamulaklak. Doon kayo mag-bloom. Ayan. Pero syempre pa, again, for some na dadaan sa healing process, maring first half, medyo low-key lang, medyo private, magdidilig muna kayo ng inyong mga flowers. Kumbaga, di ba, uusbong kayo, paunti-unti. Hindi siya something na agad-agad, wala namang overnight success. Unti-unti lang. Pero, sabi ko nga po, slow down lang. Kasi parang, meron kayo talaga dito. For some of you, Gemini, just only take what resonate. Kayo na po bahala kung saan kayo higit na, or saan mahigit mag-a-apply ang ilang mensahe na ito ni Moonchild. Pero, slow down. It's okay to pause. Take a step back, and do some reflection sa iyong buhay. As I've mentioned kasi, there's healing and growth na naghihintay para sa inyo. Unti-unti namang, diba, namumunga. Unti-unting umuusbong ang bunga. Ganun din yung mga bulaklak. Unti-unti yung bumubuka. So, pagkatiwalaan nyo ang proseso na ito, Gemini. And syempre pa, kailangan tutulungan ng sarili. Kung bagaan dito, dapat present rin po yung kagustuhan o yung willingness sa'yo. It's still up to you kung paano mo panghahawakan ng mga bagay-bagay or kung paano mo paangatin itong aking ilang na-mention sa yung sarili. Or maybe this is a message for some of you, Gemini, to focus more on your personal growth. Again, physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Ang perfect ng taong ito, kasi parang isa lang yung pinaparating ng ilang bagay-bagay dito, for healing, for your overall well-being. Gusto ko pang mag-add up dito. Add tayo ng ilang messages pa.
tingnan natin. Clarify pa natin itong ilang mga bagay-bagay dito. Salamat po sa ilang nakaantabay sa ating pa-live ngayon. Eto, wait lang guys. Meron ditong nagme-message. Okay. Salamat sa mga nakikinig kay Moonchild. No worries po kasi upload pa rin natin to, no? Kasi ito po, nire-record rin natin sa ating camera. Pero add pa tayo ng ilang mensahe for Gemini ngayong 2024. Gemini, ano pang maiwan natin para sa kanila? That's 2024. Message 2024. Ayan. Ayan. Kumpul na sila. The Seven of Swords, Seven of Wands, reverse. Justice card, reverse. The Two of Pentacles ay narito. The Queen of Wands, so parang the Moon, the King of Wands, maaaring maramdaman nyo talaga yung pagka-low-key and private ng ilan sa inyo. Na kahit pa, andito yung motivation, yung goal to move forward sa buhay. I mean, andito pa rin naman yung pag-init eh. But at the same time, parang ibabalance nyo yung inyong mga sarili. Halimbawa, di ba po, sa realidad, wala naman tayong, hindi sa lahat ng pagkakataon na bibigyan tayo ng opportunity na magpaka-low-key. Kasi sa reality, humaharap at humaharap tayo sa mundo. Sa ilang katrabaho, sa araw-araw. Pero this time, maaaring isang message ito for some of you na kahit andito pa rin yung init to work, na wala namang tayong options, diba? Pero ang magpakita sa araw-araw na ito. Pero magko-focus lang kayo sa inyong ginagawa. Tahimik lang kayong magko-focus sa inyong mga buhay paggawa. Parang, I'm getting a message na for some of you, meron kayong ilang isisikreto muna or paghahandaan muna bago nyo ito, sabi ko nga, maaaring second half of 2024, doon kayo bumuka, doon kayo mamulaklak ng bongga. At the first half, maaaring meron kayo ditong pagninilay-nilayan, meron kayong ipapractice, pag-aaralan, ng tahimik lang. Isang magandang quality na pwedeng umangat sa inyo this coming year, 2024 Gemini, bilang, syempre pa, hindi naman agad-agad ay pinapakita or pinapaalam natin sa lahat kung ano yung ganap. Paghahandaan muna to. Pag-iisipan. Ibabalanse muna ang ilang bagay. Pero again, ito yung perfect time, perfect year for your overall well-being. Also, kasi nakakuha tayo ng ilang reversal pa rin dito, the Moon is here, 7 and 7. 7 of Wands, 7 of Swords. Justice card is in reverse. Talagang meron kayong ibabalance. Parang gusto nyong magkaroon ng improvement ang ilang bagay-bagay. Na syempre pa, gusto natin sa mas okay, mas healthy. So sa mas practical, maaring ang ilan sa inyo, meron kayong ilalet go. Or maybe isang message ito na ito na. Minsan diretsahan ng sinasabi ni Moonchild, lalo na kung napag-iiwanan kayo ng pag-iisip or ng, alam niyo yun, alam niyo hindi na para sa inyo, hindi na nagsaserve ng purpose sa inyo. It's time to let go of those unhealthy habits, or kahit sabi ko nga, simpleng pakiramdam lang ito, unhealthy patterns, or unhealthy negative people, no longer serves you. Parang hindi na nag-aano sa inyo. Wala nang ambag, kumbaga. Pero kahit pa, alam mo yun, may mga taong wala nang ambag sa buhay mo. Pero parang ang dami nilang nasasabi, ano. So, yun yung mga ililet go mo sa iyong buhay. Or kahit sa iyong sariling pakiramdam, sabi ko nga po, it could be physically. Meron kayong gustong improvement sa part na yan. Isama nyo na si Moonchild dyan. Kumbaga, halimbawa, meron kayong mga diet goals. Ayan, mga healthy goals or fitness goals ngayong bagong taon. Maaring dyan kayo maghahanda on the first half. Siyempre gusto nyo dumaan sa healing eh. Gusto mong maging maayos. Gusto mong mas maging healthy. So yun yung paangatin mo ngayong 2024, Gemini. Let go of those people you know no longer serves you. So, you can attract more positive energy into your life. Alam mo yun? Kasi, the more na mag-rely ka sa isang tao, sitwasyon, posisyon na hindi ka okay, lalo pa kung mag-reflect talaga ito, mag-apply, na parang stuck kayo sa isang sitwasyon. Parang nananatili kayo dun, na taliwas na sa inyong kagustuhan. Yun yung hindi okay. So, palayain nyo dyan ang inyong mga sarili.
Again, ito pong healing na ito, it could be physically or mentally, emotionally, depende na sa kung saan kayo higit na mag-iiwan ng diin or highlight this year. Ito, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Ano po? If this is about your physical health, balik tayo dun. Kasi more on healing itong nakikita ko sa inyo rin, guys. The Nine of Swords, the Moon, parang meron ditong mentally, hindi nakakatulong emotionally. Kung meron kayong nararamdaman or maramdaman na kakaiba at one point this year, especially kung matagal nyo na rin itong iniinda at baka binabaliwala. Ayan. Syempre pa, ay kahit sino ata ang ipapayo sa inyo ay huwag kayong magdadalawang isip pa na lumapit sa mga profesional. Or higit na alam mong makakatulong sa iyong kondisyon. Sabi nga nila, ito, motto ni Moonchild. Dapat motto rin to ni Moonchild. Health is wealth. Ayan. So, ganitong pagkakataon, guys, tatanungin nyo ang inyong mga sarili. Okay? Pakiramdaman ng sarili dahil tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi sa part na ito. Gemini. Okay? Sige, at tayo ng ilang guidance messages para sa inyo, Gemini. Sa ilang unang na-reading natin na ito. For Gemini 2024. Guys, later ko babasahin yung mga comments niyo kasi hindi ko po makita kung meron mang nagko-comment. Salamat po sa pagpasok sa ating pa-live. Gemini, anong ma-add natin sa kanila? Ayan. Inspiration. 2024. Andyan pa rin naman yung inspirasyon. Mula dito sa ilang naiwan nating mensahe, paangatin nyo raw or paangatin nyo ang inyong inspirasyon sa buhay kung bakit or kung kanino kayo bumabangon sa araw-araw. Friendship. Uy, maaaring ito yung isa sa inspirasyon nyo. Maaaring may ilang, kasi ito yung umangat, maaaring meron silang maiambag. Hindi dahil meron tayong hinihintay, pero maaaring makatulong itong ilang tao sa iyong paligid, especially kung meron ka talagang pinagdadaanan personally, emotionally, about sa iyong relasyon man, sa trabaho ito, or personal relationship, umangat ang friendship, inspiration. So, meron ka ditong ilang suporta, Gemini, hindi ka nag-iisa. Kahit pa, sa true lang, sabi ko nga, kahit ikaw lang muna, parang yung feeling niyo this year, may pagka-low-key lang. Pero manatili pa rin bukas, okay, sa ilang taong alam mong totoo at higit na nandyan na nag-iiwan nung love and support para sa'yo and inspiration kasi ito yung umangat. Kahit pa rin that most of you kasi rin will be seeking solitude o yung pag-iisa na lang muna. So, kahit pa sa realidad nga po, kahit gaano pa, naisin nating mapag-isa kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nabibigyan tayo ng opportunity sa ganon. Lalo na nga po sa trabaho. Pero, meron kayong makakasalamuha. Ayan yung friendship umangat. Hindi ka dito nag-iisa. Maging open pa rin sa ilang possibility na merong magko-contribute sa'yo na something, pag-alala or suporta. Kahit pa yung feeling nyo ay low-key lang. So, yes, sabi ko nga, it's okay to pause, do some reflection. Okay lang naman mag-recharge, lalo pa kung alam nyo kailangan nyo yan sa inyong mga energy. It's okay to be private, pero syempre, balance pa rin. Okay, nang hindi ka nasasobrahan kasi baka tumambay na tayo dyan. Ayaw natin. Manatiling open dahil hindi ka nag-iisa. Merong ilang tao dito. Ang iyong friendship sector or ilang groups, community na meron ka, Gemini, hindi ka nag-iisa. Marahil kailangan marinigin ng ilan sa inyo kung kailangan mo ng suporta. Okay? Okay, so add up tayo ng ilang messages pa. Parang gusto ko balikan itong kanina. Itong isang tarot deck for Gemini. At pa tayo for this 2024 message. Gemini. Ayan. May gustong umangat. The Ace of Wands. Reverse. At pa tayo. Bilang dyan ng the moon, mas tataas kasi or mas lalakas, Gemini, yung inyong pakiramdam. Or kung paano kayo makiramdam sa inyong paligid. Ayan, umangat na. Uy, 7 and 7. 7 of Wands. Nagbigay the end. So, talaga andito yung paglaban nyo. Yung pagiging low-key lang sa mga bagay-bagay. Na hindi, yes, alam nyo yung boundaries
Kumbaga, magsiset kayo ng limitations para sa inyong sarili. Na ang ganda, kasi hindi kayo ganun pasugod. Or maybe isang message yun, lalo na kung may, or maging present yung overwhelming, yung pagka-pressure, or pagkapagod, in a way na kahit na lumalaban kayo, parang, ang pakiramdam ng ilan, kulang pa rin. Minsan ganun diba? Pero, sana, tansyahin, na hindi kayo pasugod. Kasi nakikita ko naman na hindi Kasi nga sabi ko, low-key lang, private. Pag-aaralan, pag dinilay-nilayan ng mga bagay-bagay. Dahil na rin dito sa pag-angat ng inyong mga pakiramdam. I feel na merong tendency rin na maging extra sensitive kayo sa ilang sitwasyon. So, the moon, napaka-ano niyan. Bilang moonchild. Hindi. Kung paano kayo makiramdam, guys. Pakiramdaman lang din po palagi ang inyong sariling emosyon. Trust your instinct, kumbaga. The Hierophant ay narito, the moon. At kung kinakailangan, na pumili lang muna ng higit mong pag-aalayan ng enerhiya, lalo pa kung parang may pagkapagod, na kahit parang anong push mo, anong laban mo, parang hindi umaayon sa kagustuhan mo, especially on the first half, it's okay to pause, guys. Again, set limitations, boundaries. Kung saan ka higit na mag-aalay ng enerhiya sa isang bagay, tao, sitwasyon, kung kailangan mong gawin yun, then go. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Take it easy, take your time, okay? Sabi ko, na-mention ko ba about sikreto, ayun, baka reversal tayo every time, so maaaring ito po yung mag-reflect sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid, kung saan ka higit na magbibigay the endless tear, kung saan mo higit na itutuon ng iyong atensyon. May pag-angat na parang secrets dito, the 7 of Swords ay narito. Maaaring may sikretong umangat. Maaaring at first, ay itatago lang ito sa'yo. Or ikaw itong may itatago. Sabi ko nga. Kasi nga, maaaring pinag-aaralan pa ang ilang bagay-bagay. Gumagawa pa ng diskarte. It could also be you lang din naman. Guys, itong secret na ito, it doesn't always have to be negative. Sabi ko nga, halimbawa sa first half, magiging private lang kayo, low-key sa maraming bagay, sa trabaho, negosyo, or even sa relasyon, partnership, maging ano pa man po yan. Sikreto kasi possibly, pipiliin nyo na lang munang tutukan ito, i-priority or pag-aralan ng higit. And by the time na ready na kayo na mag-bloom, sabi ko nga kanina, sobrang paulit-ulit yung message kasi isa lang yung naisip parating dito. Kapag ready ng mga bagay-bagay, ready na ang inyong sarili, full na yung inyong mga energy, nakapag-recharge na kayo kumbaga. Then second half of the year naman, andyan na. Magde-decide na kayong i-reveal itong sikreto na ito. So may secret reveal, or pwedeng lang to, revelation na magaganap. Yung ganung senaryo lang, hindi kailangan laliman, But overall, Gemini, like what I've said, sa una pa lang, 2024 this is a time for healing and personal growth. Dadaan kayo sa ilang proseso ng pagpapahilong. Physically, mentally, emotionally, para dito sa improvement pa ng inyong karakter. Ayan. Or bilang isang individual sa inyong trabaho, relasyon. Okay? Yung improvement or even development na hindi imposibleng makamit or matanggap nyo ngayong taon. Sige, hingi tayo ng ilang final advices. Gamitin natin itong astrology dice muna bago natin makalimutan. Ayan. Gumagalaw ng ating camera. May nagme-message for Gemini. Additional lamang po ito, kung ano man yung aangat. This is not, kasi pwedeng may umangat ditong ilang signs, pero yung quality ang kukunin natin dito. Okay. Gemini, ikaw mismo to. Gemini. Ayan. So, ikaw pa. It's all about you. This coming 2024. Especially,
Ayan. I-improve, okay? Dadaan sa process. Pag, ayan, nagko-focus. Basta kayo po ito. Nagko-focus sa ating camera. Yung ikaw mismo, yan ang tutukan nyo ng higit. Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili na meron kang kailangan na bigyan ng priority. And especially, kung alam mo naman din sa iyong sarili, lalo na nitong mga nakalipas na buwan or taon na higit ka nag-iwan ng priority sa ilang sektor ng buhay, trabaho, pamilya, relasyon, then 2024, it's all about you, Gemini. Ikaw naman. Kahit ikaw na lang muna. At ano ba't parating ka sa iyong destiny? Ito yung purpose mo. Aangat ngayong taon. Yung sense of purpose. Also sense of healing, improvement. Okay? The North Node ay narito. Ito yung mga destiny nyo. Papunta kayo sa kung saan kayo nakatakda. Kung saan ay para sa inyo ngayong taon. The 5th house, hindi imposible when it comes to love, relationship. Meron kayong someone. Regardless of your relationship status, single, in a relationship, couples, may pag-bloom. Maaring second half ito of 2024, higit na mag-apply. Merong pag-bloom ng mga love life. Single, hindi imposible na merong pag-spark. Well, sabi ko nga, kahit ano man ang estado ngayon ng inyong relasyon, may paglalim ng connection. 5th house, dyan din ang umaangat yung children or yung pagiging childlike na parang sana kahit na may pagka-serious yung tendency nyo this year kasi tahimik lang, maging open pa rin kayo doon sa pakiramdam na parang kayong mga bata. Diba, minsan, kahit na anong problema natin, bilang isang bata, kapag nasusugatan tayo, halimbawa ngayong araw, umiiyak tayo eh. Diba? Nasasaktan tayo. Pero, kinabukasan, parang walang nangyari. Bilang isang bata, naglalaro ka ulit. Nagsasaya. Naka-move on agad. So, yun din marahil, yung isang paalala dito na, yes, bilang adult na kayo, papakiramdaman, ipoproseso ang mga bagay-bagay, dadaan kayo sa healing process, but at the same time, huwag masyadong serious na enjoy life pa rin, tuloy lang sa agos ng buhay, laban. Other messages sa 5th house, dyan umaangat. Ito yung destiny, kung ito ay about sa love, na-mention ka na, may paglalim pa. Maring merong isang taong actually na tumatak sa inyo ngayong taon. Tatatak sa inyong taon. Hindi man ito totally yung masatawag niyong one and only true love or soulmate. Pero merong someone na tatatak sa inyo this year. Kasi andito yung destiny, yung purpose. 5th house, balik tayo sa usaping bata. Hindi posible na merong baby blessing. Ito, hindi mag-a-apply para sa lahat. I know. Just only take what resonates. Kung hindi ito mismo po sa inyo, maaaring ito ay may kaugnayan sa ilang taong malapit sa iyong puso, pamilya, or friendship, bilang umangat ang friendship. Merong magbubuntis. Merong mag-a-add up sa inyong grupo or family member. Okay, so add tayo ng ilang final advice, message para sa mga Gemini this year. May umangat dito. Conclusions are within reach. Meron ka na, ayan, may umangat pa. Nothing is yet set in stone. Siyempre naman. Okay, lalo pa kung mag-apply for some na ngayon palang nakakaramdam po. Kasi sabi ko nga, maaring first half, dyan kayo parang moving on stage yung pagdadaanan nyo. Healing stage, healing process. At iba-iba po tayo ng, paraan, di ba? Yung iba kasi merong 3-month rule. 3-month rule ni Basha at Popoy. So, iba-iba pa rin tayo dyan. So, nothing is yet set in stone, guys. Yung feeling mo ngayon, kung anong nararamdaman mo ngayon, everything is temporary. Nothing is yet set in stone. Pinapaalalahanan ka ng card na huwag kang malugmok sana at one point, okay? Dahil lang hindi mo nagustuhan yung resulta or hindi ito yung iyong nakikita na resulta, huwag kang tumigil sa part na yan. It's okay, ulitin ko, it's okay not to be okay at times, Gemini. Pero huwag nating tambayan ng problema. Laban lang, okay? Nothing is yet set in stone. Your future is not set in stone. Wala kay Moonchild. Wala sa mga iniiwan kong mensahe ang nakatakda para sa'yo. Okay? Tuloy-tuloy ang life. Pwede itong mabago, depende sa patuloy nyo rin pag-aksyon or desisyon na gagawin. Pero, kung ano man ang ilang mensaheng ito, maging pawang gabay lamang po. At tulungan ng sarili. If ever, lalo na mag-apply itong ilang paghilom.
Okay? I mean, meron kayong pagdadaanan na ilang proseso kung saan patungo kayo sa improvement ng inyong mga self. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Conclusions are within reach. Meaning, abot kamay nyo na. Okay? Ayan. Abot kamay nyo na yung resulta, yung konklusyon. Hindi man ito doon sa agad-agaran, Sabi ko nga, iba-iba po tayong proseso eh. Pero, parating kayo doon. Papunta kayo doon. Dadaan kayo sa recovery. Malalagpasan nyo ito. Conclusions are within reach para sa inyo, Gemini. Okay? So, add pa tayo ng ilang messages. Gemini, bilang may nag-text. Sige. Gemini. Ayan. Trust the process, and abundance. Aking ulitin, especially when it comes to astrology, hindi nyo pa man ito ma-realize on the first half, o ngayon pa lang, first half of 2024, or hindi nyo talaga totally maramdaman, pero kayo may gabay, okay? Kayo'y, kumbaga, the universe has your back, Gemini. Suportado ka ngayong taon. Patungo kayo sa improvement, sa kaluwanan, sa comfort, security, sa inyong mga destiny. Trust, abundance, tiwala lang. Okay? So, kuha pa tayo ng ilang final messages, advice, words para sa mga Gemini ngayong 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? 2024. Gemini 2024, anong maiwan natin para sa kanila, para sa mga Gemini? Okay, so medyo marami ata ito, pero hindi natin ito pipigilan. Dreams. Unahin ko tong Uy, nag-highlight doon. Ito, parang higit na mag-a-apply ito sa ilang na-mention ko na healing. Kasi pwede kayong dumaan. Ito na, medyo magiging diretso tayo. Minsan, napapabuntong hininga si Moonchild. Sa grieving. So, meron ditong, ayan. Kasi nga, dadaan kayo sa healing. So, definitely, meron kayong pagdadaanan. Maaring ngayon pa lang nararamdaman na ito ng ilan na merong lungkot, yung pain, yung ito, very normal, highs and lows ng buhay. Pero parang merong talagang, kumbaga, meron kayong, anong Tagalog nito? Tagalog. Dalamhati, ayan, di ba yung parang yung lungkot, yung pagkasawi, yung sakit, yung puot, ayan lahat na na-mention ni Moonchild. It could be again, guys, physically, emotionally, or mentally. Kaya naman umaangat yung healing. Tutulungan ng sarili, okay? Dreams. Inspiration na sobrang nagbigay diin. Kanina umangat din ng inspiration. Nasa na siya? Ay noon nagkapatong-patong. Paangatin nyo yung inyong mga inspirasyon. Guys. Inspirasyon, pangarap. Patungo kayo sa inyong mga pangarap. Kahit pa, minsan, di ba? Merong nasasaktan, merong nasaktan, merong nawala, merong lahat ng tendency ng buhay na pwedeng ibato sa inyo. Pangatin nyo yung inyong mga inspirasyon. Sabi nga sa commercial, tanungin mo lang yung sarili, kanino ka ba patuloy na bumabangon? Hindi man ito patungkol sa isang tao na kahit sana, sabi ko nga, it's all about you this year. It's all about yourself, Gemini. Kahit sana, this time, yung ikaw lang muna. Yung inspirasyon na maibibigay mo sa iyong sarili. Empowerment. So, kasi once na na-inspire ka sa buhay, once na pinaangat mo yung inspirasyon na yan, eto, higat kang, ikaw naman din, hindi mo man ito ma-realize, pero maaaring ikaw yung maging inspirasyon, reversal tayo as I've mentioned, ikaw tong maging inspirasyon sa iyong paligid ng ilang tao. Hindi mo namamalayan na tinitingala ka rin. Kumbaga, hindi mo alam, maaaring ito yung sikreto ng ilan, na-inspire sila sa'yo, ikaw yung kanilang inspirasyon para magpatuloy. So, pinapalalahanan ka dito na, taas noo ka lang din lagi. Huwag kang magpapatalo sa emosyon or sa ilang puot na ito or ilang resulta na hindi mo magustuhan sa pighati na hindi okay.
Okay? Ikaw ang higit na merong control ngayong taon. At ito yung control na maibibigay mo sa iyong sarili. Ito yung proseso mo na sana empowerment, paangatin mo yung confident na kaya mo. Kaya mong harapin itong bawat proseso na pwedeng ibato sa'yo ng mundo ngayong taon, 2024. Kasi may lakas ka. Okay? Meron kang power to act or to do action. At dyan, higit na, aangat yung inspirasyon, yung love para sa'yo this year. 2024, Gemini.